Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Martes sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Paalaala tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Yan ang narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. At iyan din ang parabang ipinapaalaala sa atin ng ating ebanghelyo. Anumang pinagkakaabalahan natin ngayon sa mundong ito, ang siyang magiging daan kung tayo ba'y tatanggapin sa kaharian sa langit o hindi. Katotohanan na mayroong kabilang buhay, na ang buhay natin sa mundong ito ay hindi totoo. Ito ay panandalian lang, pansamantala lang. Ang totoong buhay ay nandoroon sa kabila, kasama ng Ama. At umaasa siya na kapag tayo ay lumisan sa mundong ito, talagang makakasama natin siya sa kanyang kaharian. At mangyayari lamang yon kung dito sa mundong ito namumuhay tayo ayon sa kanyang turo at aral, ayon sa kung ano ang inaasahan natin, inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya lang ang problema, nabubuhay tayo ngayon na para bang hawak-hawak natin ang ating buhay. Nagdidesisyon tayo, nagpaplano tayo, gumagawa tayo na para bang nasa kamay natin ang ating buhay. Wala na tayong pakialam sa kung ano ang mangyayari bukas. Marami ang nagsasabi, basta ang mahalaga, masaya ako ngayon. Basta ang mahalaga, nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko ngayon. Kung ano ang mangyayari kapag ako'y namatay, hindi ko na yan problema. Hindi natin pinahahalagahan ang kung ano ang mangyayari bukas. Marami nabubuhay sa ngayon. At ganyan na tayo ngayon. Andyan na yung kaabalahan sa lahat ng ibinibigay ng mundong ito. Kapag ako'y namatay, hindi ko na yan problema. Hindi iyan mahalaga sa akin. Kaya ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalaala sa atin. Kapag binaliwala natin ang turo at aral ng ating Panginoon, lalo na patungkol sa kanyang ikalawang pagdating, patungkol sa buhay na walang hanggan, patungo sa buhay sa piling ng Ama, kapag hindi natin yan pahahalagahan, tayo rin ang dapat sisihin. Huwag tayong tumulad sa sinasabi sa Ebanghelyo, mga bulag, mga mapagpaimbabaw. Ginagawa ninyo ang mga bagay na gusto lamang ninyong gawin para sa inyong sarili, para sa mundong ito, habang hindi ninyo pinahahalagahan ang kung ano ang pinakamahalaga na mas dapat ninyong bigyan ng pansin. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagpapahalaga sa kanyang turo at aral. Tunay na pagsasabuhay ng kung ano ang inaasahan niya sa atin. Ng tunay na pagbibigay importansya sa mga bagay na makalangit. Amen.